Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, nandito lang po tayo ngayon sa Pasig River Esplanade, dito po sa Phase 1, sa likod po ng Post Office Building. Please samahan niyo po akong mag-update today, March 4, 2025. It's Tuesday. Ito po yung kahabaan ng Phase 1. Ayan po ang Post Office Building. At dito po nag-end ang Phase 1. At buti naman po, nagkaroon po tayo ng chance na makapanayam ang ating butihing Assistant Secretary ng Department of Human and Settlements and Urban Development na si Honorable Mark Sambar. Please panoorin nyo po at pakinggan ang mensahe ng ating butihing Assistant Secretary na si Honorable Mark Sambar. The East Showcase area or the Makati area. So right now, concentrate namin ang Makati area and yung mga stakeholders natin doon. Pinag-aaralan na namin ang Circuit Makati, ang Rockwell Makati, Guadalupe Bridge area. Kanina po may meeting ako with the LG of Taguig of opening by Santa Monica Bridge. So tuloy-tuloy po ang development ng Pasig River urban development. Actually, even beyond ang Esplanade natin dito, pinag-aralan na rin namin paano idugtong toward Arroceros Park. So yun ang susunod namin dito sa Manila. Magawa na pag-aralan na namin paano idugtong ang Esplanade natin. Ikakabit natin dun sa view deck ng Arroceros Park. And then beyond towards Ayala Bridge. And then we already have concepts and we're already talking to Malacanang na pwede rin tayong, sana pwede tayong payagan tayong gumawa ng Esplanade din doon para dadaan din tayo doon sa may bahay Pangulo. Yes, sir. Ako talaga sir, ang gusto malaman ng ating viewers kung sino po talaga ang nag-initiate para maano po ito. Well, the project of course, like I said, is spearheaded by the President and the First Lady. Kaya nga ang tawag sa project na to sa PBBM or Pasig Bigyang Buhay Muli. Kami po sa Department of Human Settlements and Urban Development, kami po yung lead agency na inatasan para maging maging chairman ng Interagency Council. So kasama po namin yung ibang mga ahensya kagaya ng LMDA, DILG, DOF, DBM, DOT, DPWH, DOTR, DENR, at iba-iba pang mga ahensya para maprotektahan natin at magawa natin ng tama yung pag-develop natin ng Pasig River Esplanade. Pero siyempre, hindi natin magagawa ito without the support of the President and the First Lady. Si Asset Mark Sambar ng Department of Human Settlements and Urban Development. Thank you. May crane nga po dito na napakalaki. Sana po guys, no, ma-rehabilitate din po yung MacArthur Bridge. Ayan po sa tapat natin. Para mas lalo na po maganda dito, lalo na po kung makakonect na yung Phase 1 na Pasig River Esplanade to Arroceros Forest Park. Pagkatapos po natin dito, pupunta din po tayo sa Arroceros Forest Park sa may Quezon Bridge para makita nyo po mismo doon. Yung bridge po doon sa dulo, yan po ang Ayala Bridge. Yan po ang Arroceros Park. Paglabas nyo po ng Arroceros Park ay Central Terminal po ng LRT1. Wala pong bayad mamasyal sa Arroceros Park. Magdala lang po kayo ng valid ID para makapasok po kayo. At ito po ang Quezon Bridge.
Pagbaba nyo po ng Quezon Bridge ay Quiapo Church na po. Yung sa tapat po natin, yan po ang Quinta Market. Footbridge po pala yan, matagal na po yan, hindi pa rin natatapos. Sayang po guys, no? Ayan, kung i-connect na nga po yung Pasig River Esplanade, dito po yan dadaan mismo. Ayan po. Ayan naman po ang LRT1 bound for Dr. Santos in Sucat, Parañaque City. Ayan naman po ang Loton Pasig River Ferry Station. So, sa harap po ng mga building na yan, yan ay Pasig River Esplanade Phase 1 A and B or Phase 1 sa likod po ng Post Office Building. Ayun guys, so nakita nyo po may mga tugboat doon at saka barge. Baka nagsisimula na po silang gawin ang Arroceros Esplanade. Ayan po ang Quezon Bridge. Pagbaba po niyan ay Quiapo na po. Nandoon din po ang Quiapo Church. Ayan po ang loob ng Arroceros Forest Park. Grabe, sobrang ganda, magpa-relax dyan. Yung pagbaba po nito guys, yan po ang Liwasang Bonifacio. Dyan po. Ipakita ko lang po sa inyo dito yung Arroceros Forest Park. Yung sa main gate po niya. Diyan lang po katabi ng Central Terminal ng LRT1. Po sa tapat natin ang Liwasang Bonifacio or Pasig River Esplanade. Dito na po tayo sa harapan ng Arroceros Forest Park. Yan, may fountain pa dito. Yan po, oh, nakita nyo po yung, yan po ang Central Terminal ng LRT1. Ayan po ang Metropolitan Theater. Sa tapat po natin yung mga building na po yan ay sa Escolta po yan. Tapat po ng Escolta ay Pasig River Esplanade. Nakita nyo na po guys kung gaano lang po kalapit dito kung mamasyal po kayo sa Pasig River Esplanade. Punta po tayo sa underpass papuntang Pasig River Esplanade. Papakita ko po sa inyo ang underpass papuntang Liwasang Bonifacio at Pasig River Esplanade. Diretsuhin po natin to papuntang underpass. Ayan po ang Metropolitan Theater. Ayan, dyan po tayo galing kanina. At dito naman po ang underpass papuntang Liwasang Bonifacio or papuntang Intramuros. Tara, pasok po tayo sa underpass. Doon po tayo dadaan. Pupunta po tayo ng Liwasang Bonifacio at Pasig River Esplanade. Yan po ang Loton. Sa tapat po natin, ayan po may bridge. Dito po tayo dadaan sa underpass. Diyan po tayo galing kanina. Dito na po tayo sa baba ng underpass. Ayan, dyan po tayo galing kanina. Ito po yung itsura ng underpass dito po sa Loton. May security guard naman po dito nakapwesto. Ayun po. So yung pong pumunta ng Intramuros, diretso lang po kayo doon. Doon kayo sa dulo mag-exit. Since pupunta po tayo ng Liwasang Bonifacio at Pasig River Esplanade, dito po tayo sa kanan mag-exit. Ayan po, papuntang Divisoria. May mga sakayan din po yan, jeep. Ayan, dito po tayo dadaan. Nandito na po tayo sa ang Bagong Maynila Park. Ayan, sa tapat po natin ang Liwasang Bonifacio at Post Office Building.
Ang Pasig River Esplanade po ay sa likod lang po ng post office building. May pedestrian lane naman po dito. Oh. Dito lang po, dire-diretso lang po kayo kung gusto niyo pumunta ng Pasig River Esplanade. Ayan lang po. Oh. Ayan na po sa tapat natin ang Liwasang Bonifacio at Post Office Building. Diba guys, sa pagkalapit lang po, no? Walking distance lang po. Hindi na po talaga kailangan sumakay pa. Ito po yung grand entrance ng Phase 1. Dito po papuntang Phase 2. Ayun po, doon po ang daan sa ilalim ng Jones Bridge. Ayan po sa tapat natin ang Escolta Ferry Terminal. Kung gusto nyo pong mag-river cruise along Pasig River, wala po siyang bayad sumakay guys. Sana matry nyo rin po para experience nyo na rin po. Natry ko rin po yan from Guadalupe up to Escolta. Napakagandang experience po. Kung gusto nyo pong mag-jeep papunta dito, let's say galing po kayo ng Recto or Avenida, sumakay lang po kayo ng jeep na may signboard, South, Pier 15 at Intramuros. Dito po lahat dadaan ng mga sasakyan. Dito po sa Pasig River Drive. Ang labas po niyan ay Soriano Avenue at Anda Circle, papuntang Pier Rojas Boulevard at iba pang mga lugar. Kung galing po kayo ng Recto or Avenida, 13 pesos lang po ang pamasahe ng jeep. Ayan, marami na rin nagsidatingan ng mga mamamasyal dito. Kasi 5:30 PM na rin po. Diba guys, sa pagaganda po yung pasyala natin at sana nga po mapanatili nating malinis ang napagagandang pasyala natin. Handog ng PBBM admin para po sa bayan. At para ma-maintain po natin ang kalinisan dito, sana po yung mga basura natin maging responsible po tayo. Huwag po nating iiwan kung saan po tayo nakaupo or nakatayo. Panatilihin po natin na magiging clay go or clean as you go. Kung wala naman po kayo makitang mga basurahan, ilagay nyo na lang po muna sa inyong mga bulsa or bag. Then itapon nyo na lang po pag may makita na po kayong mga basurahan. Meron din parang port area dito. Diyan meron din po doon sa kabilang side. Meron din tayong mga ramp dito. Ayan po, para sa mga bikers at mga naka-wheelchair. Aside from mga hagdanan. Welcome po dito ang mga bikers at pwede nyo pong dalhin dito ang inyong mga bike habang namamasyal po kayo dito sa Pasig River Esplanade. Napakasulit na pong mamasyal dito, maglakad, magbike, mag-jogging. From Phase 1 up to Phase 3, doon po sa Fort Santiago Esplanade. Diba guys, napakasaya po at nakaka-proud bilang Filipino. Meron po tayong ganitong kagandang pasyalan na tatak Filipino. Sariling atin po talaga. Hindi po natin ito maikumpara sa ibang mga bansa. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade ay kabilaan po ito.
Dito po sa kinatatayuan natin ay 25 kilometers from Manila Bay up to Laguna de Bay, at sa kabila din po 25 kilometers. So total 50 kilometers ang project ng ating pamahalaan ng PBBM admin. So ganun po kalaki ang project ng ating pamahalaan. Maraming salamat po sa PBBM admin, lalong-lalo na po sa First Lady Liza Araneta Marcos. Kasi po sila po ang nagkaroon ng initiative para po ma-revive at mapaganda ang Pasig River. Congratulations po at marami pong salamat po sa inyo. Sana po patuloy po tayong sumuporta sa ating pamahalaan, lalong-lalo na po sa mga namumuno, para patuloy po tayong uusad nang sa ganun po hindi po tayo mapag-iwanan ng ibang mga bansa. Sa mga hindi po nakakaalam, wala pong bayad mamasyal dito sa Pasig River Esplanade. Handog po ng PBBM admin para po sa bayan. Ito lang po kay Dadan kung gusto nyo pumunta ng Phase 2 and Phase 3 sa Intramuros area. Ayan po, may batang maliliit. Pag mga maliliit na bata po, pag mamasyal kayo dito, kailangan with close monitoring para maiwasan po natin ang disgrasya. Baka lumusot po dito sa mga balusters o umakyat po. Delikado po, baka malaglag po dito sa river. Kaya bantay sarado po talaga ang mga batang maliliit. At kung mamasyal naman po kayo dito o kahit saan man, kahit pasabihin natin may mga security guards at mga police, responsibility pa rin po natin na pangalagaan ang ating mga mahahalagang bagay tulad ng wallet, cellphone at iba pa. Nandito na po tayo sa Phase 2 sa Intramuros area. Ayan, dito po ang maraming kainan at meron ding viewing deck at marami pang ibang mga shops. Diyan po tayo galing kanina sa Phase 1 sa likod ng Post Office building. Dito na po tayo sa viewing deck.
Grabe guys, so nakita nyo naman po kung gaano kapatok ang alfresco dining dito sa viewing deck ng phase 2. Talagang tinatangkilik po ng masa. Punta din po tayo sa Fort Santiago Esplanade at titingnan po natin doon kung ano po ang kaganapan. Ayan po ang Binondo Intramuros Bridge. Nandito na po tayo sa Plaza Mexico. Ayan dito sa Riverside, sa may stairs. Marami pong mga nakatambay dito at nagpa-relax. Napaka-useful po niya. Yun nga po, wala pong railings dito na pwedeng hawakan. Kaya doble ingat po, lalo na po kung may mga dala kayong mga bata na maliliit. Kailangan po in close monitoring po kayo. Baka tumalon po dyan sa river, napaka-delikado po. Ayan guys, may mga basura dito na iniwan lang po nila. Nakakalungkot po isipin. Grabe. May mga kababayan po talaga tayo na walang disiplina. Diba guys, mamasyal na nga lang po tayo dito at magkalat pa. Grabe guys, no? Ayan, may mga nakikita nga po ako dito na mga basura guys, na iniwan lang po nila kung saan sila nakatayo o nakaupo. Nakakalungkot pong isipin, no? Grabe. Sana naman po respetuhin po natin ang napakaganda nating pasyalan, kasi po kung hindi po tayo maging responsible sa ating mga basura, useless lang din po ang effort ng ating government na pagandahin po ang ating kapaligiran at ating mga pasyalan. So ngayon po pala wala ng mga alfresco dining dito, tinanggal po nila. Ayan po, very clear. Ibabalik po nila siguro yun after some time. Ayan po ang papuntang Soriano Avenue. Dito po tayo sa Plaza Yuchenko sa may Escolta. Ayan po ang Jones Bridge at Pasig River Esplanade Phase 2. At sa harapan naman po natin ang Phase 1 sa likod po ng Post Office Building. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Pasig River Esplanade as of today, March 4, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.